Sa mga bitag surveillance video, nakita ang mga kilos at galaw ng mga parokyanong mall predator. Tumatambay sa 4th floor ng Isatan. Ang kanilang target, mga kabataang tambay sa loob at labas ng fun center. Taong 2009, naipalabas ang mall predator dahil sa mga sari-saring reklamo noon galing sa mga text messages na natanggap ng mga otoridad matapos ang sunod-sunod na surveillance sa mga mall. Sinasabing sa halagang 150 ay nakakakuha na ang mga mall predator ng mga sariwang bata na kanilang mabibiktima na kadalasan dinidiretso sa kondo upang doon ay walang sawa nilang paglaruan ang mura nitong katawan. Sa mga nakuha ng video, nakita sa mga kilos at galaw ng mga mall predator ang tila hindi kaaya-ayang gawi. Ang ilan sa mga ito ay nagtatambay sa ika-4 na palapag ng Isitan Mall at ang mga nagiging target nila ay mga kabataang sinasabi ring nakatambay sa loob at labas ng fun center ng mall. Dahil sa walang pigil na kalaswaang ito, hindi na nakapagpigil ang mga kinauukulan. Kaya naman, sinampulan na nila ang mga ito. Ano nga ba ang tunay na kwento? Alamin natin sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay nakikiusap ako sa iyo kaibigan na pakihit mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa ating mga susunod na episodes. Salamat at God bless. Ang House Bill number 4166 o ang Anti-Child Pornography and Online Sexual Exploitation Act ay nagpapataw ng parusang reklusyon perpetua at mahigit 2 milyong piso sa mga lalabag. Naniniwala rin ang mga mambabatas na napapanahon ang panukalang ito para matugunan ang mahirap na sitwasyong kinahaharap ng mga kabataan na sinasabing vulnerable laban sa mga sexual predators at sindikato na naglipana sa mga online sites at kahit sa mga pampublikong pasyalan. Kung maisa sa batas, maaaring mapatawa ng mabigat na kaparusahan ang mga predator. Ang salitang predator ay madalas maraming kahulugan at kung ang pagbabasihan ay ang diksyonaryo, mangangahulugan itong maninila o kolokoy na naghahanap ng kanilang masisilo o mabibitag upang makapambiktima at makapang-abuso. Gumagamit sila ng iba't ibang mga patibong katulad ng pamumuri, mabubulaklak na mga pananalita, matatamis na mga pangako at panunuhol. Agad silang makahahanap ng kanilang maloloko at maaabuso. Maraming kaso ng paninilo ang nangyayari sa ating bansa. Isa rito ang nangyari sa kaso ng nakilalang homebody at palaging nakakulong lamang sa loob ng kwarto kasama ang laptop at cellphone kung saan nabiktima ito ng isang internet predator. Dahil sa predator, nagawa nitong lumantad sa webcam at ang larawan nito, nakita ang katawan nitong walang saplot ay parang apoy na kumalat sa social media na siya ring naging dahilan ng pagtatangka nitong kitlin ang sarili nitong buhay. Ang isa pang kaso ay ang mall predators na mga bading na naglilibot sa Isitan Mall sa Ubel upang ma-make up ng mga bata at estudyante pang mga kalalakihan na siyang sinampulan ng mga otoridad. Dahil sa mga suhol na pera, gamit, trip o libre sa loob ng mall ng mga predator, madali nilang napakakagat sa kanilang mga pain ang ilang mga kabataang kalalakihan. Ang masama pa nito, matapos tanggapin o paunlakan ng ilang batang lalaki ang alok ng ilang mapagsamantalang binabae na ito, binababoy at inaabuso pa ang munting katawan ng mga kalalakihang kanilang naisasama sa kanilang kondo. Kaya naman, dahil sa maraming reklamo kaugnay sa insidenteng ito, nagsagawa ang mga pulis ng plano.
ika-5 ng Setyembre taong 2015. Makalipas ang 6 na taon ay binalikan ng police surveillance team ang fun center sa Isitan Mall dahil sa mga natatanggap na namang mga text messages na naglalaman ng mga reklamo kaugnay sa mga mall predator. Dito ay isinusumbong ng mga concerned citizen ang mga aktibidades sa loob at labas ng mall center kung saan sinasabi na tambayan umano ng mga mall predator ang nasabing fun center sa Isitan. Dito umano ay naghahanap sila ng aliw sa mga kabataang mate-take out at tambay. Sinasabi rin na ang mall center ay nagsisilbing lungga umano ng mga mall predators. Sa kalagitnaan ng kanilang mga ginagawang aktibidad sa fun center, alas 3 ng hapon hanggang gabi, sa kalagitnaan ng pamimik up ay malinaw na nakuhaan ng video ang kanilang mga ginagawa. Sa surveillance video, nakita na ang mga kabataang lalaki ay naglalaro at kapansin-pansin ang mga mall predator na pakalat-kalat at paikot-ikot na tila naghahanap ng kung sinong kanilang matitipuhan. Sa isang mensahe ng reklamo, mismong mga predator umano ang siyang lumalapit sa mga kabataang nakatambay. Kapansin-pansin din umano ang mga kabataang nakatambay lamang. Makikita rin sa video ang paglapit ng predator sa kabataang tambay. Nakita na sa isang tabi ay napansin na magkausap ang nasabing tambay at ang predator. At sa ilang sandaling pag-uusap ng dalaway, ilang minuto pa ay magkasama na itong papalabas ng mall patungo sa mundo kung saan kakainin ng buhay ng naturang mall predator ang mga biktima. Sa ikalawang araw naman ng surveillance, may inilubog ang bitag na isang aktor kung saan ay magsisilbi itong pick-up boy sa fun center. Ilang sandali nga lamang ay ang nasabing aktor ay agad na nilapitan ng predator. Sa pag-uusap ng aktor at predator, nagkaroon pa umano ng pagtatanong sa kung magkano ang ibinibigay o ibabayad. Nagkaroon ng tawaran sa presyo at nang kunwaring nagkasundo na sila, niyaya ng aktor ang predator na sumama sa kondo nito. Matapos ang pag-uusap, hinayaan na ng aktor ang predator, dahilan kung bakit kusang umalis na ito. Sumunod namang nilapitan ng predator ang isa pang aktor na nagsilbing undercover. Dito ay nabulgar ang lihim ng Isitan kung saan sinabi ng predator na alam ng mga tao kung anong klaseng Isitan ang fun center sa ika-4 na palapag. Ani niya, hindi umuuwi ang iba nang wala. Sa ikatlong araw ng surveillance, nagpaing muli ang bitag. Siniguro ng team na ito ay matitipuhan ng predator. Kaya naman, ang undercover actor ay masusing pinili at nagbaba na rin ng presyo. Nang magkasundo sa presyong 300, mabilis na niyaya palabas ng predator ang aktor. Para naman mapigilan ang animoy atat na predator, naghanda ng eksena ang bitag kung saan tinawagan nila ang kanilang undercover, kung saan sa tawag ay pinalabas na kunwari may emergency sa kanilang tahanan at kailangang umuwi agad-agad. Sa ika-4 na araw naman ng surveillance, nagpakalat na ng undercover at tropa ng mga pulis sa Isitan sa ika-4 na palapag kung saan magsisilbi itong dance party. Ang pangalawang grupo naman ay makikipag-ugnayan sa Bureau of Permits sa Manila City Hall upang isagawa ang surprise visit kasama ang mga inspektor. Sinasabi na ang kanilang target ay ang mismong mall administrator ng Isitan. Ito ay dahil sa pabalik-balik at paulit-ulit na kalakaran sa Isitan mula taong 2009 hanggang taong 2015. Naging maingat naman ang bitag sa gagawin nilang operasyon dahil batay sa paniniwala nila, posibleng magkaroon ng timbrihan at doon sila nababahala. Kaya naman, kung sakaling may timbrihan nga na maganap, naghanda sila ng mga hakbang na posible nilang gawin upang maging matagumpay sila sa kanilang plano. Pagdating sa mall center, agad na dumiretso ang bitag at ang inspektor ng Bureau of Permits ng Manila sa ika-4 na palapag ng Isitan. Ang mga mall predator naman ay sinasabing tila mga patay malisya at tuloy lang sa kanilang paglalaro sa fun center. Ilang saglit pa, isang lalaki ang lumapit sa head ng team at sinabi nito na siya mismo ang administrator sa Isitan.
Sa tanggapan ni Administrator Eduardo Florencio, ipinakita ng bitag ang mga surveillance video ng mga transaksyon ng mga predator sa loob ng fun center. Katwiran ng manager, nililinis na nila ang fun center at naghihigpit na rin sila sa mga aktibidad na sinasagawa ng mga parokyano. Nang magpatuloy ang bitag sa pagpapakita ng iba pang mga surveillance video, ang nagsabing administrative manager na si Eduardo ay hindi na nakahirit pa. Kaya naman, upang matuldukan ang lihim ng isitan, isinuwestiyon ng bitag administrator na maglagay ng monitor sa loob ng fun center. Ayon sa kanya, obligahin ang may-ari na maglagay ng CCTV at bantayan iyon bilang pagsunod sa patakaran ng mall. Dahil sa nangyari, siniguro ng otoridad na sa susunod may hakbang na silang nakakasa, katulad ng pagsasagawa ng sting operation kasama ang mga kooperatiba na isa-isang papasok at papainan ng mga predator upang ma-pick up at parte ng kanilang plano ay maging handa upang hakutin ang mga predator patungo sa presinto para magbayad sa pagkakasala nila. Kung ating titingnan ng mabuti, makikita natin na walang malinaw na rason sa kung bakit ginagawa ng mga predator ang pang-aabuso sa kanilang kapwa. Libog, trip lang nila o marahil sakit nila. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi tama dahil may buhay silang naaapektuhan at posibleng masira. Ang ganitong klase ng issue ay dapat binibigyan ng pansin dahil matinding pagkasira sa pagkatao ang posibleng epekto nito. Sa mga nabiktima ng kaparehong kaso, marahil pinili ninyo ang manahimik at sarili na lamang ang naranasan ninyo. Ngunit habang buhay itong nakatatak at dadalhin sa kanilang pagkatao ang pagdurusa ng pagiging biktima. Mapa social media, online o personal, nangyayari ang pang-aabuso ng mga predator. Kaya naman, kailangan nating maging maingat. Sa social media, iwasan ang pagbabahagi ng mga personal na impormasyon at mga larawang may taglay na kasalanan. Sa personal, iwasan ang magtiwala sa mga taong kakikilala lamang dahil hindi natin kontrolado ang isip at kilos ng iba. Kaya naman, matinding pag-iingat talaga ang dapat nating ikonsidera. So ngayon, alam mo na ha?